Sa Pilipinas, ang half-Filipino, half-Irish Glee Season 2 actor na si Darren Criss. 2 years ago pa huling umuwi sa bansa si Darren. Kaya laking gulat daw niya dahil sikat na pala siya among Pinoy Gleeks. Pumatok ng husto ang performance ni Darren sa TV musical bilang si Blaine, isang gay student mula sa rival high school. Kaya naman nasundan pa ang appearances niya sa show. Looking forward daw siya na maka-eksena ang kapwa Pinoy na si Charisse. May mensahe si Darren sa kanyang Pinoy fans. Maraming salamat for being so supportive of me and for welcoming me into your homes and into your life, and mahal kita, Philippines. Sa pagbabalik ng Chika Minute, mga paghahanda sa kasalang Ogie at Regine, sisilipin natin. Kaya stick around. Mel? Salamat, Pia. May panibagong butas na nasilip ay ng kritiko sa mga bagong pera na pinapaimprenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mali raw ang pagkakasulat ng scientific name ng mga hayop at halaman doon. Pero sa kabila ng mga puna, hindi raw babawiin ng BSP ang mga bagong pera. Nakatutok si Julio Segovia. Bukod sa kulay ng tuka at buntot ng Blue Nay Parrot, pino na rin ng mga kritiko ang lokasyon ng mga World Heritage Site na disenyo rin sa mga bagong pera. Pero nakahanap ng kakampi ang Bangko Sentral ng Pilipinas kay Pangulong Noynoy Aquino. If I want to find out about a particular area, look for a map. Or I'll go to the GPS. Gusto natin pahirapan na going fake yung mga bills. Hindi na matapos-tapos ang pintas sa mga bagong pera. Ngayon naman, mali raw ang pagkakasulat ng scientific names ng mga hayop at halaman sa likod ng pera. Ayon kay Dr. Merab Chan, Chairman ng Department of Biology sa Ateneo de Manila University, may dalawang pamamaraan sa pagsulat ng scientific names na nasa salitang Latin. Kung hindi italicized, kailangang naka-underline ito. Ang unang letra ng generic name o unang salita lang ang naka-capital letter. Ang specific names o sumunod na salita, kailangang small letters, maliban lang sa mga proper name gaya ng inventor. Taliwas ito sa mga nakaimprenta sa bagong pera. Ang magiging problema dito is, baka sabihin ng mga estudyante, mali yung tinuturo namin. Magiging malaking issue siya kapag siyempre nakita ng mga yung taxonomists and other scientists sa buong mundo. Tinatanggap at pinag-aaralan naman daw ng BSP ang anumang puna at kritisismo. Pero sa ngayon, ituon daw sana muna ang atensyon sa mas pinaigting na security features ng pera. Pinuri rin daw ng mga money experts sa ibang bansa ang bagong henerasyon ng pera sa Pilipinas. Wala raw silang balak bawiin ng mga ito. Katunayan, nasuplayan na nila ng 20 peso bills ang ilang mga piling bangko. Pero ang BPI halimbawa, di pa raw magsisimulang magpapalit nito sa mga kliyente. Actually, konti lang available dun sa bago, di ba? And so, meron pa nung mga old notes, okay? But are crisp pa, okay? Newly printed. Siyempre, we'll have to use those. Handa naman daw ang BPI sa dagsa ng mga magwi-withdraw sa mga ATM ngayong Kapaskuhan. Bukas ang mga express banking center nila sa December 26 at January 2, kapwa araw ng linggo. Ang Metrobank naman, ilang piling sangay lang ang bukas sa December 24, 26, 27, 31 at January 2. Makikita sa website nila ang kompletong listahan. Handa rin naman daw magserbisyo ang mga ATM booth ng BDO ngayong holiday season. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Naaawa ho ako dun sa anak ko kasi hindi ho siya makakapaglaro, hindi ho siya makakapag-aral. Pagtatawanan ho siya. Kasi maraming bata minsan natatakot. Sabi nga daw, mumu yung anak ko. Hindi. Si Rizal po ay isa lamang sa maraming ina na gagawin ano paman. Madugtungan lamang ang buhay ng kanyang anak na may karamdaman. Maliban po sa nakahabag na itsura ng kanyang anak na si Tyron, masakit rin para sa kanya na marami ang tumatawag dito na anak ng bulkan. Ikukubli po namin ang hitsura ni Tyron upang mapangalagaan ang kanyang karapatang pambata. April 23, taong 2007 nang ipanganak ang batang si Tyron. Pinaglihi raw siya sa bulkan ng Bulusan.
kaya't maraming natatakot sa kakaibang hitsura ng bata. Umiyak ako kasi akala ko sabi ng sonologist sa amin. Siguro mga hours lang siya o kaya mga 2 days. Kaya expected na namin na mawawala siya sa amin. Sabi ng pedya baka 1 week daw. 1 week mawawala din siya sa amin. Di sabi ko, bakit kukunin? Bakit binigay pa? Kukunin lang naman. Gusto ko sana kinuha na lang niya dire-diretso. Sabi ko, sana wag munang kunin kasi gusto namin siyang makasama. So gusto mo pa rin? Upang maalaga ang mabuti si Tyron, iniwan ng amang si Gabriel ang kanyang trabaho. Gusto namin talaga maranasan yung magkaanak kahit ganyan siya. Basta maramdaman lang namin na may anak kami. Okay lang po yun sa amin kahit ganyan kaya namin pagtiisan mag-asawa. Ngayon, nangangamba si Lizelle na baka ba tulad kay Tyron ang kanyang kasalukuyang ipinagbubuntis. Inilapit sila sa GMA News at ipinanawagan. Agad nakipag-ugnayan ng GMA Kapuso Foundation. Ipinasuri namin si Tyron sa espesyalista. Si Tyron has a multiple congenital malformations. Meron siyang hydrocephalus, tapos meron siyang facial deformity na hindi nagsara yung face sa gitna, nagdikit yung mga daliri at may medyo putol nga yung dalawang daliri. At tapos may clubfoot deformity. Mapanganib ang posibleng gamutan ni Tyron. Hindi siya mapapangako na magandang kalalabasan ng isang operasyon. Several surgery siya. Baka hindi bumising. Sa ganitong age. Sumailalim si Lizelle sa ultrasound para malaman ang lagay ng sanggol na nasa kanyang tiyan. Normal yung developing brain niya, normal din yung face. Normal lahat, wala akong nakitang any abnormality. Bago umuwi sa probinsya, isang pamaskong sorpresa ang handog natin sa kanila. Merry Christmas! Hello, Tyron! Hello, Labis ang kasiyahan nila dahil may pang Noche Buena, may laruan, may stroller na magagamit si Tyron sa pamamasyal at marami pang iba. Ito ang pinaka masayang Pasko namin. Hindi ko alam kung anong mga salitang pwede kong sabihin sa inyo, kay Ma'am Mel. Maraming salamat po sa iyo. Hindi man siya makapagsalita at makakita. Nasa loob pa rin ni Tyron ang puso ng isang bata na lumulundag sa sobrang kasiyahan. Sa abot po ng aming makakaya, kami po sa GMA Kapuso Foundation ay patuloy na naghahanap ng paraan para matulungan si Tyron. Sa mga nais magbigay ng tulong sa kanya, magsadya po sa aming tanggapan o kaya ay magdeposito sa mga bank account namin, maaari po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Samantala, maraming salamat sa doktor na tumingin kay Tyron at sa mga katuwang namin sa pagbibigay ng tulong sa kanya at sa mga nagpahatid naman din ng kanilang regalo kay Tyron. Susunod! Philippine Ascals naghahanda na sa mga susunod nilang laban. Eksklusibo ang pagtangay sa isang motosiklo sa Pateros, kuhang-kuha sa CCTV. At ang mga paghahanda sa pag-iisang dibdib ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez mapapanahon ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.